Hi, we're back with the reflection. And with all that said, kayo ba, meron ba kayong ideas or rekomendasyon kung paanong mas papaigi pa ang mga polisiyang napag-usapan natin? O baka meron din kayong suggestion or idadagdag na polisiya kung sakali? Go, Bea. Buhay. Okay, so parang yung sinabi natin nung ayun nga, sa LRT, sana ma-integrate nila yung mga discounts or magkaroon man ng option sa parang beep app, yung discounts for student para mas maging convenient yung mga libreng sakay na ano nila or yung mga student discounts na policies. Yun lang for me. I think yun din yung masasabi ko. Yun din yung idea ko. Pero I think to-mention mo kanina, Soda, na parang separate card siya. Basically, iba yung beep card, tas parang there's gonna be a student beep card. Parang ganun yung idea niya. Para alam na agad na na-verify ka na student ka. And then, parang you don't have to verify again kung ano ka. Kasi, beep card and then a student beep card, it's already like very convenient kasi not only would you have the discount, it's immediately verified that you're a student because obviously for you to get that card, you have to show yourself, show your ID, and yun. Basically, yun lang. Wala talaga akong masyadong experience sumakay ng LRT, kaya sa akin naman, kailangan nila ilagay yung infrastructure o maglagay ng railway dito sa Laguna para makonect yung south sa Manila naman. Dahil wala ngang mga LRT dito. I think sa Calamba may railway, pero detour sa akin yun, napupunta pa sa Calamba para makasakay ako sa tren. Mas mas gumagawa sila talaga ng mga kalsada dito o kaya highway dahil mas geared towards yung mga sasakyan, yung mga kotse, yung infrastructure dito sa Pilipinas. To add, honestly, para sa akin, sa, dahil sa mga answers nyo, parang medyo nagbago yung isip ko. Dapat i-improve talaga yung mga libreng sakay. Kasi tama naman kayo na parang yung impact hindi masyadong malakas. Dapat mas malakas. So, yan lang. For me naman, balik doon sa LRT. Yun nga, ang i-add ko doon sa ano, separate card for students. Um, Kasi, ayun nga parang ang bilis naman gawa ng system na um, mas convenient para sa lahat. So, yun nga, separate card na parang nagpapa-verify ka lang ng GCash account mo. Magsisend ka ng ano. It can be done through online nga eh. Magsisend ka ng papers mo proving that you're a student, yung EAF form mo, yung ID mo, stuff like that. Tapos, kapag verified ka na, you get the card, tapos discounted na yon automatic para hindi mahaba yung pila sa sa LRT MRT. And I'd also like to add kasi I think kung bakit kahit ang dali lang gawa ng paraan, like gawa ng plano kung paano siya mas maging efficient, I think kaya hindi sila nag-i-implement nun para 100% pa rin yung bayad. So, kasi, syempre, kapag mas madali na mag-load ka na lang sa GCash na you pay the full price kaysa naman mag-intay ka ng 15 to 20 minutes sa pila. Kasi legit yun, I have video proof na nasa pinakadulo ako ng pila sa recto station kasi sira din ng mga machines. Oh my God, isa pa yun. Sira yung machines, yung pipindot-pindot ka na lang. Palaging sira din. So what's the point? Tapos, dito naman sa Antipolo Station, yung machines na yun, palaging puro coins lang tinatanggap. E di mas mahirap din. So, going back to my theory, um, ayun, since it's more convenient to pay full, they don't make ways to make the 50% discount more efficient. So, yeah. Next. For me naman,
I'm very thankful sa mga policies and mga na-mention natin kanina katulad ng mga discounts like like only women's part ng trains, yung mga ganun. Pero for me it could be better pa. Like pwede pa siyang ma-improve, especially para mas maging mas efficient sa mga students or like sa lahat naman in general. And I really like yung sinabi niyo kanina, yung sa parang um, student gift card. Actually, ang ganda nun, if ever. Or pwede rin kahit sa phone na lang, itatap mo na lang doon minsan. Ano, bi- ganun. Mas madali siya. And sana hindi pa to yung mga laws and policies. Sana hindi pa to yung mga last na may implement. Kasi for me, ang dami pang kailangan i-improve, ang dami pang kailangan i-gawin para mas madalian yung mga tayo, students especially, sa pagko-commute. Ayun lang. Um, for me, parang medyo similar yung sentiment kay Francis na yung problema talaga ay infrastructure. Uh, for me, I would be using LRT and MRT much more if it was actually useful for me because as I said before na me, me, mga 20-30 minutes walk to my house from the station. So kung if they actually fix the infrastructure, add more stations, then I feel like some of this will actually like especially the discount and uh the free ride will actually be useful. How about you, Charles? Agree din ako sa mga answers niya lahat. And lalo na kay Francis, yung sana i-extend na sa South yung mga infrastructures, lalo na yung LRT. So, ang alam ko, meron ng plano na i-extend pa Cavite yung LRT. Kaso lang, may isang political family na nagpre-prevent nun. So, ayun, sana maayos na yun and yeah, ma-extend na. Right. Yes, Erin. I'd like to add din dun sa, parang naaalanganin din kasi ako with the infrastructure plan na hanggang Cavite lang. Kasi, okay, we have to take into account na taga Laguna yung ibang tao, diba? Tayo, taga Laguna. It's the fact na parang cut off lang siya sa Cavite. And Laguna is way farther down south than it is Cavite. So essentially, parang a lot of I'm pretty sure I know like a handful of people that live in Laguna and taga DLSU sila. And I know how awful yung commute nyo from Laguna to Manila, especially if you're around the Los Baños area, because the Los Baños area is like really bad. And the fact na parang nakukulangan pa yung, us Filipinos, people that live down south especially, kasi the thing is, yung assumption kasi, yung mga tao sa South, may kotse sila. And because everyone in the South has a car, it's easier to go up north when not everybody has that, like, opportunity. Not everyone has that privilege of even having a car in the first place. Kaya need nga natin ng public transportations in order for people around the Philippines to have more opportunities to, like, strengthen their own, their own families, their own lives. Basically, yun lang yung masasabi ko talaga. Yes. See, it's I'm happy na everyone in this group already has ideas on how to improve it, no? We have suggestions on how to make it more efficient. So, thank you so much for sharing. And I think we can all agree na commute isn't just a physical journey. Kasi it has come to the point na pati yung mental well-being, pati yung academic performance natin naaapektuhan. Kasi, see, was it you, Charles, na hindi nakapasok ng DL? Kasi na-late sa klase dahil sa commute na yan. 'Di ba? Ang saklap. Kasi, yun nga din, ako,
ilang beses na ako na-absent, ilang beses na ako na-late dahil dyan. I've missed a lot of things. And sa mahal ng tuition natin sa Lasal, parang nakapanghinayang lang din eh, no? Pati yung pagod. And yeah, the mental stress, yung everything. Hindi lang transportasyon ang pinag-uusapan dito, kundi ang kinabukasan ng mga Filipino. Kaya dapat sama-sama natin ayusin ang sistema. Yeah. At dito na nga nagtatapos ang isa na namang episode ng Biyaheng Biyahe, kung saan pinag-uusapan ang mga kwentong biyahe na nakakagbiyahe. Serious. Sana kahit pa paano nakarelate kayo, natawa o na-comfort kahit konti sa struggles nating makisabay sa traffic ng buhay. Muli, this was your host, Soda. And Ibros, hanggang sa susunod nating stop, listeners, ride safe. Bye! Bye, guys!